Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito naman sila sa ating pagbabalik para sa ating pagbabahagi ng ating daily devotion na bagamat hindi ko man siya nagagawa lagi dahil alam niyo na ang ating sitwasyon. Pero thanks God dahil ngayon may pagkakataon tayo para makagawa. Ayan, kahit medyo late na ng konti. But, ayan, thank you din sa ating Panginoon. Thanks God because after one day na hindi natin communicate ang ating family because nga sa super typhoon na nangyari sa atin sa Pilipinas, which is affected ang ating lugar, is na contact na rin ang ating mga kapamilya. And thanks God, walang napinsala at nasaktan sa kanila and they're all safe. Ayan, isa rin sa isang reason na ginamit ng Lord para maligtas ang ating lugar, ang ating Talim Island na lugar kung saan tayo ay nakatira at nag-i-stay sa Pilipinas is because dahil sa ginawa ng Sierra Madre Mountain. So, yan, pinaniniwalaan na ang Sierra Madre Mountain ang isa sa naging dahilan kung bakit hindi naging sobrang lakas ng epekto ng typhoon na ito sa ating lugar. So, pero lalong higit ang pasasalamat lagi ay para sa ating Panginoon na may mga ginagamit lamang na instrumento para hindi maging sobrang mapaminsala ang bagyo, lalo ang maingatan ang ating mga mahal sa buhay at yan ang ating security na ang protection ng Panginoon ay laging nasa sa atin. So bago po tayo dumako sa ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at mag-opening prayer sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, mga pangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ko po namin sa aming buhay, kalakasan at hininga ay pinagkaloob niyo, Panginoon. And truly, Lord God, once we put our trust into you, Lord God, ay never niyo po kami nabibiguin. Kaya ang aming mga mahal sa buhay, ang aming bansa, lalong ang aming lugar o bayan sa Pilipinas, Panginoon, ay inyong iningatan at may ginamit kayo sa pamamagitan ng Sierra Madre Mountain upang hindi maging ganoon kalakas ang bagyo sa aming lugar, Panginoon, at lahat ay safe, Panginoon, bagamat may mga iba na nilipad ang mga bubong, Panginoon, o meron talagang nagkaroon ng damage, Panginoon, sa mga bahay, pero alam namin, Panginoon, na babangon kaming muli at makaka-recover kami, Panginoon, dahil sa inyo at sa tulong mo po, Panginoon. Sabi nga na anumang bagyo ang pagdaanan namin, ito ay magiging dahilan upang lalong mas maging matatag ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Salamat sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, at sa good health na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na ang mga bagay na ito ay higit pa sa kayamanan dahil kayo na aming Diyos Ama ang siyang nagbigay sa amin na may-ari ng lahat ng mayroon dito sa mundo at sa lahat ng buong kalawakan. Ngayon din po, Panginoon, habang buhay din po kami at walang sawang nagpapasalamat sa Panginoong Yesus sa pag-aalay niya ng kanyang buhay upang matubos kaming lahat sa aming kasalanan, bagamat hindi kami karapat-dapat, pero pinili at inibig at minahal niyo pa rin po kami at pinatawad. Kaya, gayon din ang pasasalamat namin sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang nagiging gabay namin, Panginoon, upang ang aming mga bawat mararamdaman, sasabihin, ikikilos at sasalitain, Panginoon, ay tanging para lamang sa inyong kaluguran, Panginoon. Dalangin namin ang pagbubulay-bulay ng inyong mga salita na ito, Panginoon, ay magbukas ng kaisipan ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang may kakayahan na bumago sa mga dapat baguhin, Panginoon, paniniwala man ito, kaugalian, Panginoon, at pagkaunawa sa inyong mga salita ay kayo lamang po ang may kakayahan at hayaan niyo lamang po na maging instrumento ang inyong lingkod because the glory belongs to you alone, Panginoon. Ikaw po ang mataas at pawapaparihan sa gagawin namin ito. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 23:18. Ang nakasulat ay, subalit sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Patayin ang taong yan, palayain si Barabas. Message, ito naman daw ang sabay-sabay na isinigaw ng mga tao. Ang patayin daw ang Panginoon at palayain ang nakakulong na si Barabas. Application, nagsalita at sumigaw na nga daw ang karamihan ng mga tao kung ano ang gagawing hatol sa Panginoon at sa kriminal na si Barabas.
Si Barrabas ang representasyon nating lahat ng mga tao, makasalanan at dapat na maparusang mamatay para wala nang gumaya o magaya pa. Pero salamat sa Diyos dahil mas matimbang ang pag-ibig niya sa atin. Dahil tayo ang pumuno sa mundo at pinakamalapit sa Kanya. Tayo ang may kakayahan na maniwala, manalangin, magmahal, magpuri at sumunod sa Kanya. Nilikha niya tayo sa espesyal na paraan na kawagis niya dahil may dakila tayong layunin dito sa mundo. Kailangan lang nating makita at maunawaan ito. So, puri ng pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, ang pledge o ang pakiusap ni Pilato ay palayain ng ating Panginoong Yesus. Ngunit, dahil sa tradisyon o nakaugalian ay may kailangang palayain na kriminal or nakakulong. At yun na nga, si Barrabas nga, yung naging topic na rin natin kahapon, di ba? Which is yun, si Barrabas nga ang representasyon natin dahil sabi nga, for the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ, di ba? So, alam ko naman na maiintindihan o mababasa nyo dahil ginamit natin ang mababaw na salita na kung saan tayo talaga ay nilikha ng Panginoon ng ating Diyos Ama na napaka-espesyal, di ba? Imagine mo, sa buong 5 days ng creation, talagang inihanda niya na ang lahat ng mabubuting mga bagay sa atin para wala nang kakailanganin ang tao. Kaya on the last day, bago siya nagkaroon ng araw ng pamamahinga, sa 7th araw, dun niya nilikha ang tao, di ba? So, ang Espiritu na meron tayo ay nanggaling sa ating Panginoon because we are created by God from dust, and syempre, to dust we will return, di ba? And yun nga, ang pagkakagalika sa atin ng Diyos ay napaka-special kasi kawangis niya tayo, di ba? So, tayo yun talagang magiging representasyon na kung ano yung mga katangian ng ating Panginoon. Siya ay maibigin, mapagpatawad, walang pinipili, di ba? And dito nga ay makikita natin na sobra-sobra talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon na kumbaga tayo na nga yung makasalanan, tayo na nga yung may kasalanan, pero siya pa rin talaga ang gumawa ng paraan para ma-restore yung magandang relasyon natin sa Kanya na sinira ng kasalanan, di ba? Na sinira niyang kalaban natin, which is si Satan, di ba? And tayo kasi may dakilang layunin. Kumbaga pag hindi mo pa alam yung purpose or mission mo sa buhay, kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo, hindi lang naman yung kakain ka, matutulog, magtatrabaho o magdinegosyo, 'di ba? Pero ang pinaka-great purpose po talaga natin ay mahalin una higit ang Diyos sa lahat at pangalawa ang ating kapwa, 'di ba? Lahat ng mga bagay na makakabuti para magawa natin sa ating Panginoon, sa ating kapwa ay marapat na gawin natin, 'di ba? Dahil tayo nga yung may kakayahan na maniwala sa ating Panginoon, 'di ba? Na once we believe and we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we will be saved. Ayan, tayo din yung may kakayahang manalangin, 'di ba? Alangan naman tanungin natin ang mga hayop o halaman kung nananalangin ba sila sa Panginoon. Syempre wala silang ganong connection sa ating Panginoon. Laging tayong tao lang yung may ganong kakayahan, di ba? And yan, tayo yung may kakayahang magmahal, di ba? We show our love to each and everyone by means of being there, helping them, touching them, or kahit ano pa mang bagay, how we express our love. Sabihin na mahal mo yung taong yun, sabihin na mahal mo ang Diyos natin, di ba? At syempre, lalong higit ay ang sumunod at magpuri or mag-glorify sa ating Panginoon, di ba? Tayo yung may kakayahang express yung greatest love, feelings, dedication, devotion natin sa ating Panginoon. And lalong higit ito ang paggawa ng Great Commission to go therefore and make disciple of all nations. Diba? Dahil tayo yung inutusan na gumawa nito, diba? Go, ibig sabihin talagang mandatory na kailangan na gawin natin dahil kailangan maging eager tayo and we need to be bold enough para ibahagin sa ating kapwa ang mabuting balita ng ating Panginoon, which is ang pagkakaligtas sa atin na ating Panginoong Yesus. Ayan, there will be rejection, maraming hindi maniniwala sa iyo, maraming iisipin na baliw ka at itatakwil ka.
Ayan. Pero sabi nga, kailangan tanggapin natin na maluwag sa dibdib na hindi lahat ng tao ay kagaya natin when it comes to acceptance. Merong iba na talagang magmamatigas, pero we know and we declare na sa pamamagitan natin, ayan, ay magiging daan upang makakilala ang mga taong wala pang matibay na relasyon sa ating Panginoon. And nawa, we pray na bago pa man magwakas ang buhay natin dito sa mundo, we get to know and we got to have a good relationship with the Lord sa ating kapwa. So hanggang dyan na lamang po. And I think very understandable naman at madaling intindihin ang ating topic ngayon. So tingnan natin if kaya natin makagawa ulit ng devotion bukas pag pinagkaloob ng Panginoon na hindi pa tayo sobrang pagod or hindi pa sobrang antok. Ayan. So, let us all end up into closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang mga salita na aming napagbulay-bulayan. Tunay nga Panginoon na gaya ni Barabas, Panginoon, kami ay sobrang makasalanan, Panginoon, at karapat dapat sa amin na mamatay at maparusahan, Panginoon. Subalit hindi niyo hinayaan na mangyari sa amin yung Panginoon. Nariyan pa rin kayo gumawa ng dakilang sakripisyo ang Panginoong Yesus para lamang sa amin, Panginoon, upang matubos kami lahat sa kasalanan na dapat kami ang nagdudusa at dumadanas ng sakit at hirap na pinagdaanan na Panginoong Yesus, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng buhay ng bawat isa, Panginoon, lalong higit ang lalong paglapit at mas lalong maging eager na makilala kayo, Panginoon, at maibahagi ito sa aming kapwa, Panginoon. Kaya dinadalangin po namin ang lahat ng tao dumadanas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, trabaho, negosyo, utang man ito, Panginoon, may mga nanloko man sa kanila, Panginoon, ngunit alam namin hindi kayo bulag, Panginoon, at nakikita niyo po ang intensyon ng bawat isa sa bawat kung ano man ang ginagawa ng bawat isa sa aming, Panginoon, sapagkat wala kaming pwedeng ilihim sa inyo dahil maging ang bawat hibla ng aming buhok, Panginoon, kahit mahulog man ito sa lupa or magka-hairful man kami, Panginoon, ay bilang na bilang niyo po, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon. Gayon po, Panginoon, we pray na ma-restore, Panginoon, ang lahat ng mga nawala, ng mga pinansyal, ng mga problema, Panginoon, natalo man sa mga negosyo, Panginoon, o di kaya, Panginoon, sila ay na-scam, Panginoon, o naloko ng ibang tao, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na patuloy niyong ibabalik, Panginoon, ang lahat ng mga nawala, gayon din sa mga dumanas ng sobrang kawalan ngayong typhoon tayong, Panginoon, sa Pilipinas. Alam po namin, Panginoon, na ililigtas ninyo, Panginoon, lalong higit ang mga pangkabuhayan ng mga nagtitiwala at nananalig sa inyo, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na marami kayong hihipuing mga puso, Panginoon, maging ang pinakamatigas na puso ay kayang-kaya niyong palambutin upang tanggapin kayo bilang Diyos at tagapagligtas. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, na sa pamamagitan ng dugo at mga latay ng Panginoong Yesus ay kami malaya na, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang bawat pamilya ng bawat isa, Panginoon, na mapapuspos na mga pagpapala, Panginoon. We pray, Lord God, para sa pag-aaral ng bawat mga anak, Panginoon, na makapagtapos ng mga pag-aaral, Panginoon, at makamit ang kanilang mga pangarap at pangako ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa mga pastors, priests, evangelists, missionaries, OFW, teachers, workers, Panginoon, at sino pa man, Panginoon, na kumikilos upang mapalaganap ang inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga salita ninyo, Panginoon, at good news, Panginoon, ay lubos po namin ikinalulugod at ikinatutuwa, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na ang paggawa ng Great Commission niyo, Panginoon, to go therefore and make disciple, Panginoon, ay dapat intentional, Panginoon, na wala kaming sasayangin pagkakataon upang ito ay maibahagi, Panginoon, bagkus kayo po ang siyang magiging daan upang ang lahat sa amin, Panginoon, ay maging mabunga, ay maging mayabong, ay maging matagumpay, Panginoon, at wala nang hahanapin pang iba ang bawat mga tao sa piling niyo, Panginoon. We also pray, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, na bagamat dumanas ng napakatinding pagsubok ng bagyo, Panginoon, na magkasunod, ay alam po namin, Panginoon, na ito ang magiging daan upang
ang bawat isa, Panginoon, ay magtulong-tulungan para sa ikalalago ng aming bayan o bansa, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na sa inyo, Panginoon, ang kakayahan na magagawa, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay laging manatiling iniingatan niyo, Panginoon, at puno-puno ng mga pagpapala sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, na ang bansa ito na Hong Kong, salamat po sa mga amo namin, Panginoon. Kayo po ang siyang magpala, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Dahil with you, Lord God, nothing is impossible to everyone who believes in you, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, sa lahat ng mga body of Christ at different churches, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ng maayos na serbisyo sa bawat isa, pa ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at tanong higit ang inyong bansang Israel, Panginoon. Dalangin namin na ang Israel, Panginoon, ay hindi niyo pababayaan, bagamat marami ang gusto na umatake sa bansang ito, Panginoon. Ngunit hindi po sila magwawag, sapagkat kayo po, Panginoon, ang may kontrol ng lahat ng bagay dito sa mundo, Panginoon. At ano pa man po, nakalimutan namin idalangin, Panginoon, dala ng mga pinagkakaabalahan, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang magdagdag, Panginoon. Basta ang dalangin po namin, Panginoon, ay let there be peace, love, understanding, unity to every one of us, Panginoon. At magagawa po namin ang lahat ng bagay dahil sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.